Alam nyo, may isang tanong na medyo nakakakilabot. Paano kung yung mga kilalang kriminal, sina pala yung sikretong asset ng gobyerno? Yan mismo yung kwentong sisilipin natin ngayon. Base sa source material natin, may isang pattern daw, isang sistema na paulit-ulit na ginagamit. So tara, alamin natin kung paano to gumagana. Okay, so saan ba nagsimula ang lahat ng to? Well, nagsimula to sa isang, grabe, napakagulat na pag-amin. Isipin nyo to, sa harap mismo ng kamera, habang nanunumpa, binitawan ng isang dating pangulo itong mga salitang to. At yung pag-amin na yun pala yung magbubukas ng pinto sa isang kwentong mas malaki pa at mas komplikado. Pero eto ang twist, yung pag-amin na yun, hindi pala yun yung ending. Akala mo yun na yun, di ba? Pero ayon sa source natin, yun pala yung susi para maintindihan natin ang isang mas malawak na sistema na tila ba paulit-ulit na lang na nangyayari. So para mas malinaw sa atin yung buong picture, simulan natin sa pinakaunang pyesa ng puzzle. Yun yung nakakagulat na pag-amin. Talagang himay-himayin natin yung mga detalye at tingnan natin kung gaano kabigat yung mga salitang binitawan ni Rodrigo Duterte. Okay, so ano ba talaga yung sinabi niya? Linawin natin ha, kasi hindi to chismis. Mismong galing sa bibig ni Duterte. Una, meron daw siyang death squad, 7 tao. Pangalawa, at ito yung matindi, hindi daw to mga pulis, kundi mga gangster. At yung trabaho nila? Pumatay ng mga kriminal para daw maging ligtas ang Davao. At ang pinaka-shocking sa lahat, sinabi niya to lahat habang nanunumpa. Under oath. Grabe. Pero alam nyo, itong pag-amin na to, hindi naman to parang kabuti na bigla na lang sumulpot. Matagal na tong kwento. May mahabang kasaysayan to sa likod. So balikan natin yung mga naunang testimonyo para makita natin kung paano nga ba nabuo tong sinasabing death squad ng ama. Kasi matagal na tong naririnig, di ba, bago pa man yung 2024 admission, andyan na yung mga testimonya, nariyan si Edgar Matubato noong 2016, tapos si Arturo Las Cañas, may affidavit pa sa ICC. At nitong 2024 lang, kinumpirma pa ni retired Police Colonel Ruhina Garma yung tinatawag na Davao Template. Kumaga, matagal nang may umuusok pero ngayon lang parang umamin na mismo yung pinanggagalingan ng apoy. At dito mismo nanggaling yung napakatanyak at honestly nakakatakot na salitang nanlaban. Galing mismo sa kanyang utos sa sarili niyang mga salita, pag lumaban, patayin. Yun yung naging justification, yung naging dahilan para sa libu-libong namatay. So, anong nakikita natin dito? Malinaw, di ba? Parang may dalawang kamay yung sistema. Sa isang side, andyan yung mga gangster. Sila yung para sa black ops, yung mga trabahong pwedeng i-deny. Tapos sa kabilang side, andyan naman yung mga pulis para magmukhang legit yung operasyon. Pero ayon sa source material, kahit magkaiba yung approach nila, iisa lang daw ang goal, pumatay. At dito nagiging mas komplikado yung kwento. Kasi ayon sa source natin, itong modelong to, itong playbook, hindi daw to nagtapos sa ama. Titingnan natin ngayon kung paano raw ito ginamit din o umalingangaw sa kanyang anak na si Sara Duterte. Pero this time, ibang misyon naman, ang pagiging di umano bagman niya. So, sino tong tao na to? Ang pangalan niya, Ramil Lagunoy Madriaga. At hindi siya basta-basta. Leader daw siya ng isang kidnap for ransom group at in fact, 5th most wanted person ng PNP. Pero ito ang aligasyon. Siya rin daw ang nagsisilbing bagman o tagahawak ng pera para sa kampanya ni Sara Duterte. At yan yung malaking tanong, di ba? Bakit naman isang convicted kidnapper, isang tao na may ganito kabigat na criminal record, ang kukunin mo para sa isang napakasensitibong trabaho? Well, ayon sa ating source, mayroong strategic na dahilan. Isipin mo, kung kailangan mo ng isang taong gagawa ng maruming trabaho, sinong hahanapin mo? Yung sanay na sa dilim, di ba? Yung hindi pwedeng tumakbo sa pulis para magsumbong kasi siya mismo may kaso. Kumbada, hawak mo siya sa leg. Yan daw ang dahilan kung bakit sila ang perfect operative. Expendable, deniable, at kontrolado. So okay, nakita natin yung dalawang kwento, di ba? Yung sa ama at yung sa anak. Ngayon, i-zoom out natin ng kaunti at pagsamahin natin sila. Dahil dito na natin makikita yung sinasabing iisang business model daw ng pamilya. Isang playbook na tila ba paulit-ulit lang na ginagamit. At eto na nga raw yung playbook, step by step.
Una, mag-recruit ka ng isang kriminal na may sabit. Pangalawa, gamitin mo siya sa mga operasyong hindi pwedeng i-trace pabalik sa'yo. Siguraduhin walang paper trail. Tapos, kontrolin mo sila sa takot. At pag hindi mo na sila kailangan, iwanan mo na lang. At yung huling step, panoorin mo yung sistema na gumuho kapag nagsalita na sila. Yan daw ang kumpleto, pero napakadelikadong sistema. Kaya yung pagkakapareho ng dalawang kaso, hindi raw to coincidence. Hindi ito nagkataon lang. Sinasabi ng source na isa itong pattern. Isang sinadyang stratehiya na inuulit-ulit. Pero, syempre, lahat ng sistemang binuo sa dilim, mayroon niyang isang fatal flaw. Isang kahinaan na kapag tinamaan, guguho ang lahat. At yung depektong yan, laging may mabigat na kapalit. At ano yung kahinaang yun? Simple lang daw. Ang mga kriminal, tapat lang sila hanggat pinoprotektahan mo sila. Pero sa oras na iwanan mo sila sa ere, yun na. Sila na yung magiging pinakamatinding bangungot. At nakita na natin kung paano to nangyari sa totoong buhay, di ba? Yung pagsasalita ng mga whistleblower, yun ang naging daan para sa ICC arrest warrant laban kay Rodrigo Duterte. Sa kabilang banda, yung affidavit naman ng sinasabing bagman ni Sara Duterte, yun ang nagbukas ng malawakang investigasyon laban sa kanya. Nagkatotoo yung sinasabing fatal flaw. So kung titingnan natin tong comparison, sobrang linaw ng paralel. Di ba? Parehong-pareho. May operative, may mission, may fatal flaw at may resulta. Ama at anak, death squad at money courier, pero yung naging bagsak ng sistema, iisa lang. Nagsalita yung operative. At yan na nga yung pinaka-summary ng lahat. Yung buong sistemang itinayo sa sekreto at takot, babagsak at babagsak yan sa oras na magdesisyon yung mga tauhan na inabandonado nila na magsasalita na sila. Kaya naman, iniiwan tayo nito ng isang malaking tanong na medyo nakakakilabot din pag iniisip. Sinasabi ng source na ito raw yung fatal flaw, pero isipin nyo, kapag nagtayo ka ng isang sistema na ang pundasyon ay katahimikan, anong mangyayari kapag nagsimula ng mag-ingay ang lahat? Yan ang tanong na iiwan natin sa inyo.